Charut and Alex. So, kasi kilala kayo for your wit and humorous content, di ba? At usually, kayo yung nag-iisip, I assume, ng mga maririnig, kayo nagsusulat, so kayo-kayo lahat. But this time, you have a script to follow. May character na kailangan panindigan. Charut, doktor ka dito. Si Alex, mabuting kaibigan. Is that a challenge? Or napaghihiwalay nyo ba ang katauhan ninyo sa mga roles na yan? Or napagsasama nyo para makapagbigay pa rin ng aliw? Galingan niya yung sagot kasi nakadepende sa inyo ang stars. Kaya, alam kayo po talaga si Goldwyn. Wala po kayong picture doon, ha? Nakita ka na kayo. Ako po, nakakatawa po to kasi parang nung tinatanong po sa akin yung sa role, ang una ko po tanong, iiyak po ba dyan? Kasi pag sinabi pong may iiyak po, magtanong po agad ako. Kasi baka po magmukha po talaga akong tanga po dun. Pero nung sinabi po, hindi, light naman yung role mo dito, pero professional. Tapos nung nabanggit na Direk Eric yung magde-direct, nag-okay agad ako kasi si Direk Eric ay nakasama ko na po sa gag show. So alam ko, hindi po ako mababanggit ni Direk Eric kung may gagawin po na mukhang di ko naman kaya. So, ayun po. Masaya po ako dito, pero yung role ko po, kayo na po mag-judge kung paano po ako magiging doktora dito. Alright. Wala bang sample? How did you introduce yourself as a doctor? Wala po kasi akong white coat ngayon. Okay. Pero Kailangan yun. yun lang po ang nagpapadoktora sa akin doon pag naka-coat na po ako. Ayun lang po yung difference. Thank you, Charut. Alex. Thank you, Goldwyn. 5 out of 5 yung question mo. Pero ang kagandahan ng role na bilang comedian din naman talaga ako, bukod dun sa pelikula, sanay din ako sa comedy. Ang maganda, nakakalimutan natin na yung director namin is the son of the comedy king. So, ang kagandahan din dun, very maalalay. Nag-collaborative, parang, Alex, anong gusto mong natin? O kaya magdadagdag siya ng mga ideas. Kasi iba rin yung ikaw yung umaakit, tapos iba rin yung nakakakita sa labas. Tapos magsasabi, tapos we will agree. Minsan nga magdadagdag siya, Alex, dagdagan mo nga ng ganito para mas okay. And then we do trial and error. So, yung pagiging comedian ko, pagka-artista, nagtaiginig ako sa director. Buti na lang yung director namin is also collaborative sa mga nangyayari. So it was a very fun and humbling experience also to work with a comedic director. Yeah. And then, saka, one thing I like working with Charut, and of course, I love, na-prove ko na okay sila lahat katrabaho. Pero si Charut kasi, nakatrabaho ko na ng matagal, at ibang klase din kasi humirit yan. Talagang minsan may mga punch na talagang, sa mga magugulat ka lang. And then, of course, Alex, bawat take namin, iba yung ginagawa. Kaya sabi ko, na somehow reminds me of my dad. Kasi my dad is like that. Pagka take one, maski tanungin nyo yung mga, hindi nyo na sila matatanong kasi nasa, yung mga dati, mga taga-sampagita, wala nang makakasagot nila. Meron pa rin namang iba, pero usually yung mga kamukha ni sila Tita Susan, sila Tita Gloria, pagka nakaka-eksena daw nila yung daddy ko, hindi sila, parati silang tumatawa kasi pag nag-take one, iba yung sasabihin, matatawa sila. Pag nag-take two, siseryosohin nila, iba na naman yung sasabihin. So natatawa na naman sila, kaya hindi sila matapos-tapos. Si Alex ganon. Kaya pagka Alex, ano bang gusto mong sabihin? Sige, take pa tayo ng isa pa. Hindi, comedy movie kasi direct, gusto ko masaya din sa set. Off-cam and on-cam, gusto namin masaya. Kasi medyo, siyempre pagod, maraming mga gabi na. So, mas nakakatawa yung mga off-cam namin. Lalo na si Ara po na tatay-tahimik lang dyan. Baliw ho yan pagka-pack na. Baliw po yan pag-pack na. Oo, saya yan. Nagpa-spaghetti yan. Tapos, yan. Nag-spaghetti. Tapos kinapakaniso ng pansit canton. Pakap na nga, hindi pa umaalis eh. Oo, pakap na hindi pa umaalis kasi basta masaya. Paano na-handle ni Rico yung mga patawa mo? Rico, paano mo na-handle yun? Actually, makulit din kasi ako sa totoong buhay. Okay. Pero dahil sa eksena, si Migo has to be a certain way para mag-land po yung mga lines. So, pinipigilan ko pong sumagot kay Alex. Yun po. Ganun po nangyayari. Buti hindi ka nawawala sa character. May lang ako, may problema lang kami doon sa kakadaldal namin nila Rico doon sa, lang kami doon, background na kami sa isang wedding Kakadaldal namin, pinatawag ako yung sa dubbing.
Kailangan ko i-dub lahat eh. Hindi ko na matandaan. Sa mga gusto mag, ano dyan, yung artista mo pag mahirap pa, ang dubbing pang mahirap pag madaldal ka. Nakagano ka sa dubbing. Hindi ko na alam kung sinasabi namin dyan ni Rico. Wala po sa script yung mga pinag-uusapan namin. Wala pa silang mic. Wala, Mike, isa sa sinirek. Tinututo ko kami ng ano, yun, tinawag ko dubbing. Sa oras kalahati ako sa dubbing. Madaldal ka, o hindi mag-dubbing ka. Alright, Goldwyn. Last question, para kay... Ay, happy ka ba? 5 out of 5 ang sagot? Tingnan ko. Titignan mo pa. Okay, tama. Okay, next question. Para kay Matt, Ara, Jazz, Yasser, and Fan. What this project means to you, no? In relation to your role, at saka sa overall movie, introspect, what this project means to you? Grabe yung tanong ni Goldwyn, parang gagawa ng book report. Grabe na. I-relate ko lang dun sa Para lang makakuha ng 5 stars. Nakatakot naman. Matt, Well, first of all, gusto ko magpasalamat sa Regal for trusting me with this project. And alam nyo dati, sobrang pangarap ko magkaroon ng gay role kasi hindi ko siya nagagawa dati. But ever since na napunta ako sa Bubble Gap, lagi kong sinasabi sa mga friends ko na nung pumasok ako dun sa gag show na yun, nawala lahat ng hiya ko sa katawan ko. So, nung in-offer sa akin yung project, sinabi ko agad yes. Kasi this is my dream role. And sobrang nag-enjoy ako. So, very special sa akin itong project na to. Ngayon ko lang na makikita yung sarili ko sa big screen ng ganitong klaseng role. And I'm very excited to see myself. Thank you, Direk Eric. it flexes your, di ba? Your acting skills, di ba? Ara, ikaw, nabuking ka na ano ka, ha? Ano ba ka rin, ha? Go ahead. Ako rin gusto ko rin magpasalamat muna sa Regal. First ko pong pelikula po ito, by the way, kaya thank you po. Siguro, yung mga natutunan, yung mga na-reflect ko dun sa pelikula, isa rin po kasi akong trentahin. So, ngayon, nakikita-kita ko, kasama ko yung mga kaibigan ko na pinag-uusapan namin yung mga issues or ganitong mga bagay na may expiration yung mga babae. And para sa akin, maganda rin ang binosesa namin ito dahil wala naman talagang timeline. Wala naman din my body, my choice, your body, your choice. Walang pakialamanan kung anong gusto mong gawin sa buhay mo kasi hindi naman tayo pare-pareho ng pangarap. Hindi naman tayo pare-pareho ng plano sa buhay. Hindi naman tayo pare-pareho ng buhay. So, for me, important po na nakapag-address tayo ng ganitong klaseng pelikula. In this day and age, yan nga, nagiging problema na hindi naman dapat problemahin ng mga kababaihan or kalalakihan. Yung dapat at this age, may pamilya na ako, may anak na ako, may boyfriend na ako, may girlfriend na ako. Hindi naman dapat natin pinoproblema yun. Kasi kanya-kanya tayo ng journey sa buhay. Louder, please, ika nga. Jazel. Hello po. So yun nga po, gusto din po magpasalamat sa Regal Entertainment. And same po with Miss Ara, this is my first time po na gumawa ng film. And yun, super kinakabahan po ako, pero it goes well naman po. So, this project po means a lot to me kasi as Miss Ara and Miss Sue said nga po, it talks about the different perspective and situations of women. Kala ko magpa-budget answer si Jazel. Ready na ako. I believe, magaganon si Jazel. Thank you, Jazel. Yes, sir. Ikaw naman. Ayan, thank you, Goldwyn. Yes, ako Ako naman, na kaagad, ha? 5 na yun, Goldwyn, Ako naman po, working with Regal, laging yes talaga. Kasi ilang few years back, ang dami ko na rin ginawa sa kanila from Lovers Liars to Regal Studio Presents. Hindi nila ako nakalimutan at laging ang daming roles na bago sa akin. Kaya nung in-offer po itong Project Baby, nung nalaman ko, ako talaga, fan po talaga ako ng River Maya. Kaya sobrang, nung nalaman kong Rico, sabi ko, wow, hindi lang, ayoko lang ipahalata, ipakita, pero siya po talaga hero ko. Nagpa-fanboy ka na pala sa set, no? Grabe, siya parang ako, nung nakita siya personal, parang gusto kong sabihin lahat ng mga kanta niya, gusto kong makipag-jamming. Pero ay,
Did you take a photo? Pwede pong paki-selfie. Nahiya nga rin. Nahiya ka rin. Hindi, kaya yes ako palagi. Kaya thank you, syempre with Sue din, ang mapalibutan ka ng mga galing na artista, sobrang effortless. Wala kang kailangan gawin. At with Direk Eric din, tinatanong ko siya, Direk, may kailangan ba akong gawin dito? Pero ayun, gusto ko lang maging natural as possible, maging isang malaking barkada. Kaya para sa career ko and sa craft ko, sobrang laking tulong palagi ng Regal sa akin. Kaya it's always a yes. Don't end the day without a selfie with your idol. Yes! Yes. Yeah, sir, mamaya. Tan, ikaw naman, how important is this project to you? Yes, kagaya po nila, actually this is also my first movie din po. So really grateful din with Mr. Sel and with Sir Keith and with the whole Regal. And also, can I just add na actually I almost gave up my dream po of becoming an actor. Kasi before I feel like hindi siya para sa akin, feeling ko wala namang wala man akong mapupuntahan sa show business. Feeling ko wala naman masyadong opportunity for me kasi parang before nag-audition din ako for some roles pero hindi naman ako nakukuha and I almost gave up. Pero ayun nga, when I won Mr. Grand Philippines, nagkaroon ako ng contract with Regal, with Mr. Sel. And then lumabas ako ng my first TV exposure din is with Regal Studio Presents, so with Regal din. And now, medyo ang dami rin nilang mga plans for me and super grateful ako. And this time, yung Project Baby, yung naging first movie ko nga na talagang masasabi ko na may plans si Lord for me sa path na to. Maybe hindi lang nung time na yan, pero with the perfect timing, I just need to trust the process and maybe one day I can make it. God's good time. Ika nga, Tan. Thank you.